Ayon sa crypto influencer na si Ginoong Levy, ang kombinasyon ng mga bagong development sa regulatory clarity at launching ng RLUSD or Ripple USD ay maaaring magpataas sa presyo ng XRP at posible daw po itong umabot sa $10 kada coin. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, una ay tinalakay po ni Ginoong Levy ang ilang mahalagang pangyayari kamakailan. Isa na rito ang pagtutol ng SEC sa kanilang chair na si Ginoong Gary Gensler at ang pag-mint ng RLUSD or Ripple USD or stablecoin Ripple. Ayon kay Ginoong Levy, ito ay napakahalaga para kay Ripple at XRP. Alam kong medyo nakakalito para sa iba na makita ang koneksyon sa pagitan ng isang stablecoin tulad ng RLUSD at XRP. Pero ipinaliwanag ni Ginoong Levy na magiging malinaw din ito kalaunan. Ayon po kay Ginoong Levy, ang RLUSD o Ripple USD ay isa sa pinakamahalagang hakbang para sa Ripple at XRP sa mga nakaraang panahon. Ang launching nito ay maaring maging kapaki-pakinabang para sa XRPL ecosystem na posibleng magpataas ng presyo ni XRP sa mga bagong antas. Sa madaling salita, ang RLUSD ay magdadala ng karagdagang trading volume sa XRP ledger, kung saan ay gagawing mas kaakit-akit ito para sa mga DeFi applications. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga regulatory implications nito. Sa pinakabagong SEC congressional hearing ay tinanong ni Representative Patrick McHenry si SEC Commissioner Hester Peirce tungkol sa regulatory ambiguity sa crypto. Inamin ni Peirce na ang approach ng SEC sa cryptocurrency ay kulang po sa precision at clarity. Ito ay isang malaking bagay para kay Ginoong Levy at sa kanyang audience. Sinabi ni Ginoong Levy na ang career ni Ginoong Gensler ay maaring malagay sa alanganin dahil sa regulatory mess na ito. Ayon kay Ginoong Levy ay sinamantala na ng Ripple ang mga bagong developments sa regulatory clarity sa pamamagitan ng pag-move forward sa kanilang Ripple USD. Sa kasalukuyang beta testing phase ay nag-mint na ang Ripple ng milyong-milyong Ripple USD at ang data nito ay naidagdag na sa CoinGecko. Ang Ripple USD ay may potensyal na makuha ang bahagi ng lumalaking stable market na kasalukuyang may hawak na daang-daang bilyong dolyar. Ang mga stablecoin tulad po ng USDT at USDC ay napatunayang mahalaga para sa liquidity sa crypto market. Naniniwala si Ginoong Levy na ang RLUSD ay maaaring makakuha ng bahagi ng market na ito na magdadala ng karagdagang trading volume sa XRP ledger. Ang pag-introduce po ng Ripple USD bilang isang Ripple-backed stablecoin ay magpapataas ng visibility kay XRP at mag-a-attract ng mga institutional players. Sa nakaraan, ang mga institutional partners ni Ripple ay umaasa sa ibang stablecoins tulad ng USDT at USDC para sa mga transactions dahil sa legal restrictions kay XRP. Pero ngayon, ang RLUSD ay maaring maaari na pong gamitin ng mga institution ang stablecoin na ito na gawa sa infrastructure ni Ripple. At ito ang siyang magdadala ng mas maraming volume at liquidity sa XRP ledger. Ayon kay Ginoong Levy, ang pagbabago na ito ay maaaring magresulta sa bilyong-bilyong dolyar ng daily trading volume sa susunod na taon na direktang makikinabang si XRP. Sa uli ay sinabi po ni Ginoong Levy ang posibleng pagtaas ng aktibidad sa ledger ay posibleng ito na rin yung magdulot ito yung posibleng magdulot sa RLUSD para dalhin ang presyo ni XRP sa presyong $10.
ang stablecoin ay magiging mahalaga sa pagpapalawak ng use cases ni XRP mula sa payment services hanggang sa liquidity solutions para sa mas maliit na market cap crypto assets. Gayunpaman, kahit na positibo ang pananaw ni Ginoong Levy para kay XRP, nananatili siyang maingat. Sinabi niya na maaring may market correction na paparating. Bagaman maaring makaranas ng correction si XRP sa short term, ang long-term prospects naman ito ay mukhang napakaganda. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.